Sabi ko sa inyo, ayaw talaga nilang tantanan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Binaliktaran talaga. Imbes na si Sara Duterte na malinaw yung 7 articles of impeachment, ang ginawa ng Senado, mga kababayan, forthwith archive courtesy ni Chis Escudero at saka yung mga DDS senators. Pero ngayon, ang sabi ni Tito Sen, alinman anya sa alinman sa dalawa, halimbawa i-revive yung impeachment laban kay Sara Duterte at halimbawa may mag-file ng impeachment, dito na nga po, laban sa ating Pangulo at halimbawa na i-transmit for trial sa Senado. Kung ano ang totoong kahulugan mga kababayan ng trial shall forthwith proceed, yun ang gagawin nila. Ang gagawin niya mga kababayan sa Senado. Sabi ni Tito Sen, di ano niya Mr. Maravillas, lumusot kaya itong impeachment sa Congress. At tingnan natin po, hindi naman po ako mangula. Pero sabi ko sa inyo, importante talaga that the knight in shining armor ng ating Pangulo, si Speaker Martin Romualdez, panahon na para makabalik siya bilang Speaker of the House. Or else, baka masingitan yung ating Pangulo. Di ba? Mga kababayan, alam naman ninyo po ang politika dito sa Pilipinas. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon. Yung ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, sinampa na ng impeachment. Kita ninyo? So tama yung mga lumalabas na mga balita several weeks ago. Talagang gusto nilang ma-impeach yung ating Pangulo. Gusto nilang tanggalin para iupo si Sara. Hindi madala po sa people power, impeachment naman ngayon. Di ba? Mga kababayan, di ano niya Mr. Maravillas, magtagumpay kaya? Basta po si Martin Romualdez ibalik sa maging speaker muli po, hindi magtatagumpay. Pero pag halimbawa matagalan, hindi makabalik si Martin Romualdez, delikado. Di ba? Baka ang sunod mga kababayan ni Kodita, si Bojidi, biglang i-take over mga kababayan ni The Little Girl para magtagumpay ang impeachment sa Kongreso. Ito ngayon yung breaking news. Unang impeachment complaint laban kay PBBM. Kauna-unahang impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos isinampa sa Kamara. Inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jenny Jet Nisay ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. Hindi natin mga kilala itong mga taong ito. Pati itong Pusong Pinoy Party List na nag-endorse. Baka hindi po itong Pusong Pinoy, Pusong DDS. Di ano niya Mr. Maravillas, ang laman ng articles of impeachment. Tingnan natin kung ano ang nalalaman sa reklamo. Ito siya, sa report ng ABS-CBN. Over alleged graft in corruption, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Graft in corruption daw po. So ano yung ninakaw ng ating Pangulo? So ito yung verified complaint mga kababayan. Complainant Attorney Andre De Jesus by and for himself and unto this Honorable House of Representatives after having been duly sworn under oath hereby respectfully states. So ito po yung yung sabi, Respondent Ferdinand Bongbong Marcos Jr. assumed office the presidency in 2022. Yan ang sabi sa prefatory, mga kababayan. That mandate carried with it the highest level of trust reposed by the Filipino people. Respondent squandered the trust. Sabi po sa kanyang reklamo. Then sabi diyan, wherefore, premises considered, complainant most respectfully praise that the Honorable House of Representatives impeach Respondent President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for graft in corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust, and transmit the articles of impeachment to the Senate for trial and conviction. Complainant likewise prays for such other just and equitable relief under the premises, sabi mga kababayan dito sa kanyang prayer.
Sabi ko sa inyo, ayaw talaga nilang tantanan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Binaliktaran talaga. Imbes na si Sara Duterte na malinaw yung 7 articles of impeachment, ang ginawa ng Senado, mga kababayan, forthwith archive courtesy ni Chis Escudero at saka yung mga DDS senators. Pero ngayon, ang sabi ni Tito Sen, alinman niya sa alinman sa dalawa, halimbawa i-revive yung impeachment laban kay Sara Duterte at halimbawa may mag-file ng impeachment, dito na nga po, laban sa ating Pangulo at halimbawa na i-transmit for trial sa Senado. Kung ano ang totoong kahulugan mga kababayan ng trial shall forthwith proceed, yun ang gagawin nila. Ang gagawin niya mga kababayan sa Senado. Sabi ni Tito Sen, di ano niya Mr. Maravillas, lumusot kaya itong impeachment sa Congress. At tingnan natin po, hindi naman po ako mangula. Pero sabi ko sa inyo, importante talaga that the knight in shining armor ng ating Pangulo, si Speaker Martin Romualdez, panahon na para makabalik siya bilang Speaker of the House. Or else, baka masingitan yung ating Pangulo. Di ba? Mga kababayan, alam naman ninyo po ang politika dito sa Pilipinas. So yan mga kababayan, yung posong DDS, ay posong Pinoy Party List na nag-endorse. Hindi man po kilala na congressman. Ngayon, magkikilala na siya. Siyempre, pag-uusapan kasi siya yung nag-endorse. Dati hindi siya kilala. So ito mga kababayan, yung resolution of endorsement. Pirmado ni Representative Jet Nisay, Deputy Minority Leader, Posong Pinoy Party List. Sabi dyan, whereas Article 11, Section 3, 1 of the Constitution of the Republic of the Philippines provides that the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Whereas Article 11, Section 3.2 of the Constitution of the Republic of the Philippines provide that a verified complaint for impeachment may be filed by any citizen upon a resolution of endorsement by any member of the House of Representatives, whereas incorporated herein is the verified impeachment complaint against Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, entitled Attorney Andre R. De Jesus versus President Ferdinand Marcos Jr. Whereas, acting on the resolve of the people as the representative, the undersigned endorses the impeachment complaint against President Ferdinand R. Marcos Jr. Now, therefore, I hereby resolve to formally endorse the aforementioned verified impeachment complaint against the President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. and to urge that it be calendared in the order of business and referred to the Committee on Justice for appropriate proceedings pursuant to law and House rules. Adopted, Quezon City, Philippines, January 19, 2026. So yan mga kababayan yung laman ng endorsement ng impeachment laban ng mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino niya itong abogado? Malamang minion ng mga Duterte. Ganon lang naman, sino pa ang interesado? Mga kababayan na yung Pangulo matanggal, hindi nila nadala sa people power. Kasi wala man pong power. Kasi wala mang people, wala pang power. Yung mga DDS, mayroon kili-kili power. Hindi madala. Wala man silang tao kasi yung bumoto kay Sara mga kababayan. Yung unit team, sa unit team po, mas marami yung Marcos supporters kaysa sa mga DDS. Kasi sabi nga natin, yung mga DDS, mga more or less, 1 million man lang po. Kaya 32 million yung boto ni Sara. Dahil sa mga Marcos supporters, ang patunay mga kababayan, hindi sila makapaglunsad ng people power para tanggalin yung ating Pangulo. Kasi kung totoo may 32 million si Sara, matagal na sana na natanggal yung ating Pangulo at naiupo si Sara. Anong pizza na ngayon? January 19 na po. Kaya yung mga minions nila dadaanin sa impeachment na mas malabo pa sa sabaw ng pusit. Di ba? But they are hoping mga kababayan na may milagrong mangyayari. Malamang wala. Kundi ito,
Nag-file sila ng impeachment para magamit nila sa propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung ating Pangulo po, welcome, sabi ni Jose Castro. Handa ang ating Pangulo dumaan sa ganitong proseso kung gusto nila. Di ba? Kaya sabi yung mga nag-react dito, DDS is making a move to make Sara the president. Sabi ni Marcelino Collado, game for the throne, let the battle begin. Sabi ni Albert Angelo Garin Season, walang solid evidence. Pag nabasura, galit pa yarn siya. Sabi ni Estacio Albino, the president is impeachable public official. Ang tanong, uusad ba yan sa mababang kapulungan? But magiging blessing in disguise pa yan. Halimbawa, mag-fail. Which is most probably talagang magpe-fail siya. Kasi wala man pong majority support. Ang kailangan po para matransmit sa Senado, one-third, 106 members ng Congress. Yung mga DDS congressmen, isang tricycle na nga lang. Maiingay lang, mga kababayan. Kasi supported sila ng mga trolls. Di ba? Isang tricycle lang. So, malabo na magtagumpay ang isang impeachment complaint laban sa ating Pangulo. So magiging blessing in disguise pa siya. Kasi pag nag-fail siya, protected yung ating Pangulo for 1 year. Hindi pwedeng ulitin na may mag-file pa. May 1 year bar. Tulad ng kay Sara. 1 year bar. O di okay. Di ba po? Yun ang mangyayari dyan, mga kababayan. So magiging legal shield pa yan for another impeachment laban sa ating Pangulo.